Good day, everyone. So, marami na nangyari. So, this time we are going to discuss what God wants. This is going to be our sermon series break until when? Until November 3. So, ayun yung ating coverage ng ating sermon series break. So, today, this is the third meeting of what God wants. So, na-discuss ko na before yung mga false revivals, yung cycle of life, na-discuss ko na yan. But this time, i-discuss ko naman ano ba ang mga ayaw ni Lord sa mga celebrations. That is one. Next is going to be ano ba ang mga ayaw ni Lord pagdating sa gatherings. That's one. Another one. So, another one is going to be what God does not like about common beliefs, yung mga nakasanayan na. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. So tayo magdasal na. Father God, nagpapasalamat ako sa araw na ibinigay niyo po sa amin, Lord. Be our speaker, be our guide, Panginoon, in everything that we do. We may glorify you. This we pray in the mighty name of Jesus our Lord and our Savior. Amen. So, today, we are going to discuss ano ba yung mga ayaw ni Lord. Una sa lahat, ito, yung Halloween, if you know the history of Halloween kasi, is really trick or treat. Ibig sabihin nun, pagka treat, walang iaalay na bata, walang kukuning bata. Pero pagka sinabing trick, may kukuning bata, may i-offer sa devil na bata. That is the historical origins of the Halloween. I don't know why ngayon naging okay na siya. Sabi ni Lord hanggang ngayon, the idea of the Halloween is to get lives. Kumuha ng buhay ng tao. Ayun talaga ang unang layunin ng demonyo. I don't know why we just accept it. Kasi magaling kasi yung mga demonyo kasi na gawing secularize na lang yung Halloween to the point na we have no idea what's the idea of it. So, dinidiscuss ko na sa inyo that the origins of Halloween is very demonic. It is so vile to the point that the people of before doesn't like to celebrate it. Ayaw nila talagang i-celebrate yun. Kasi sobrang masalimuot nga. I don't know why do people, tapos mananamit pa sila ng pagkatakot-takot, sabi ni Lord sa akin. Hindi pa ba obvious kung ano yung sinisimbolize nun? Tapos ang nakakatawa pa, yung bata pa yung nagsusuot nun. If you remember before, sila yung inaalay, sila yung kinukuha. It's an irony, no? Na parang we've been tricked by the devil by this one. So, nung una symbolism lang yan, but then eventually it will become true to them. Tapos may reaper pa, may manananggal pang mga magsusot na bata dyan, di ba? Yung mga demonyo tuwan-tuwa kasi eventually parang nagiging normal na sa mga bata na meron talagang reaper na talagang kukuha sa buhay nila. That is the huge problem. Ako naman, never naman naging okay sa akin yun kasi bakit? Bakit ako papayag na merong tutubos sa buhay ng anak ko? Bakit ako papayag na
nanakawin na lang nila yung buhay na binigay ng Diyos sa akin. Because the devil wants more lives to hell. Mas gusto nila mas marami yung magmamak sa Diyos. They like more people to mock God. That is the reason why the devil has created all of these shenanigans. So, susunod niyan is ito. Halloween. Sige, pag-usapan natin. Napansin nyo ba, sabi ni Lord, yung araw ng patay, sineselebrate nyo? Samantalang yung patay, hindi naman dapat sineselebrate kasi sabi ni Lord sa akin, hindi naman nararamdaman nung patay na sineselebrate mo sila. Kung yung patay nasa langit, wala naman na silang pakialam kasi nasa kaluwalhatian na sila ng Diyos. They celebrate there all day long. Doon sa mga tao naman na hindi pinalad, na nasa impyerno, pag inalala nyo, mas pinaparusaan ng demonyo. Kaya nga natatawa ko, bakit nyo pa sineselebrate yung All Saints Day tsaka All Souls Day? It's a mockery from God. First and foremost, God hates celebrating the dead because the dead cannot glorify Him anymore. Only the living people can. This is very, very ironic in the eyes of God. This is very ironic indeed. The Lord does not understand why we opted to just celebrate. Yung mga bata nagse-celebrate without them knowing. At ang masakit niyan, pati yung magulang, hindi rin talaga alam kung bakit sineselebrate ba talaga. Although yung iba naman, parang bakasyon lang talaga. I mean, they just treat it as none. Tulad ko. I mean, admittedly, kahit ako naman, di naman ako nagse-celebrate niyan, pero I have to, walang pasok eh. I just have to ignore it. This is the best thing kasi it is inevitable kasi karamihan naman wala namang pasok ng All Saints Day, di ba? Dito sa Pilipinas. So, whether like it or not, wala ka talagang pasok. The thing is, you just have to ignore it. Kasi, bakit? Although yung iba naman, katwiran, binabayaran naman daw nila yung nagme-maintain. Sabi ko, pwede naman Gcash na lang yun, di ba? Or, pwede naman sa ibang araw yun. Dami-daming araw naman para linisin yung puntod eh. Although respecting naman yung place, okay yun. Kasi cleanliness yun eh. Pero kung yung tipong isa-celebrate mo pa yung naggawa pa nung patay, ganun, sabi nila, that's very redundant. That is very extra news. Kasi bakit hindi nyo ba na-celebrate nung buhay pa? So, ayun. So, kasi ganito yan. Yung sementeryo kasi, lugar ng demonyo yan. Kasi nga, yung mga demonyo, kasi alam ng demonyo, most of the people going there sa impyerno pupunta. Kaya ando na sila in advance. Kasi the Lord loves the living things, not the dead. So kaya nga nandun sila. Alam kasi nila, ayaw ng Diyos ng patay. At saka yung kaluluwa ng mga namatay na sumusunod sa Diyos, nasa kanya na yon. So, wala naman na siyang problema sa sementeryo. You know why? Lahat na nasa sementeryo, nasa demonyo yun. Eto, linawin ko ha. Paano naman yung mga sumusunod sa Diyos na namatay na, so sa demonyo pa rin yun? Hindi. Eto yon, pag namatay kasi yung tao, pagka sa langit pupunta, automatic na yon. Kumbaga, wala nang dadalaw na multo, wala nang dadalaw na kung ano-ano. Wala na yon. You know why? Because that soul is with the Lord now. Sabi ni Lord, it's not of your business anymore. It's not of your problem. It is not of your responsibility. It is my responsibility for them to be fine. So, why be anxious with the dead? If the Lord tells us, siya na ang bahala. Siya na ang magiging accountable sa mga mangyayari doon sa langit.
And we all know that the Lord is a responsible God. Bakit niya hahayaan yung patay na magkagulo-gulo doon? Bakit niya hahayaan yung mga anghel na magkagulo-gulo doon? He is more capable than us. So why do we worry about the dead? Why do we remember about the dead? If the dead is already with the Lord is accountable for that. The Lord is responsible for the organization of heaven. And we all know God, the Lord Jesus never fails. I hope this settles it. Next, may paparating tayong Valentine's Day. Ayan, puntahan natin kahit wala pang Valentine's. Puntahan na natin. Araw ng pag-ibig daw, sabi sa akin, wow, that's the greatest mockery. I am love. Tapos magse-celebrate kayo ng araw ng pag-ibig. Isipin natin yan, mga kapatid sa Panginoon. God is love, pero nagse-celebrate tayo ng araw para sa pagmamahal. Samantalang ang Diyos, araw-araw na binibigay niya yung love na kung ano yung kailangan ng tao. Tapos, sa tingin nyo ba, sabi ni Lord sa akin, naaalala niyo ba yung pagmamahal ng Diyos sa Valentine's Day? Yan ang tanong sa akin, Lord. Yung pagmamahal ko ba inaalala nyo o yung pagmamahal lang ng mga taong pinapangarap nyo lang? Na sinabi sa akin ni Lord, kaya ba nilang tapatan yung pagmamahal na kaya kong ibigay? So, kailangan nating isipin yon. I mean, bakit ganun? Sabi sa akin. Bakit ba tayo nag-celebrate ng ganung mga Valentine's Day? Bigay-bigay pa kayo ng heart shape. Samantalang yung heart shape na yun, sabi ni Lord, kay Satan galing yun eh. Yung mga bulaklak, eto sige, linawin ko ha. Linawin ko lang. Yung bulaklak, gawa ng Diyos yun. Okay, linawin natin yun ha. Yung bulaklak, kaya nga pati sa araw ng patay, ayaw niya rin bigyan ng bulaklak. I-explain ko sa inyo ha. I-explain ko sa inyo to. Linawin ko, yung bulaklak, galing sa Diyos. Pero yung symbolism noong bulaklak na yon sa devil. Yan, linawin ko. Yung bulaklak kasing yan is going to be, bakit ba gustong-gusto ng babae yung flowers? Kasi mabango, kasi maganda yung bulaklak, ganon. Pero sabi nila, di ba from time to time, nabubulok din yung bulaklak? It symbolizes ephemerality or temporal affection. Kasi ang bulaklak, sabi sa akin ni Lord, nabubulok. So, after nun nawawala. So, kasi maganda siya, mabango siya, sweet siya, ganon. Sabi sa akin, ayun ang binibigay ng demonyo, temporal affection. Ayun yung sinisimbolize ng bulaklak. Ulitin ko ulit ha, para di kayo malito. Yung bulaklak, ginawa ng Diyos. Pero kung yung bulaklak ibibigay niyo na sa patay o sa loved ones yun, that is the symbolism of the devil. Wala namang pagmamayari yung demonyo, kaya naman wala naman silang karapatan na mag-claim na sa kanila yung bagay na yon. Kaya nga, isipin ninyo. Although yes, yung bulaklak mabango siya. Pero, it is not appropriate, kumbaga, to do it, to give it to someone. Kasi love daw. Sabi sa, sorry, naubo ako doon. Sorry, nasamid ako doon. So, ayun na nga. So, balikan natin ito. This is very good. What should we do with Valentine's Day? Just ignore it. Huwag niyo pansinin. Kasi, sabi sa Lord, paano kung mag-February 15 na? Paano kung mag-February 16 na? Di wala nang love. Oh. Ano ba? Kaya nga, it is from the devil, brethren of the Lord. Tapos malaman-laman mo, ano lang naman, infatuation lang naman yung ine-entertain nung Valentine's Day na hindi naman love, sabi sa akin ni Lord.
Kasi ang love na yan, kahit hindi February 14, mamahalin mo pa rin yung tao eh. Maglalakas ka pa rin ng loob na magbigay ng effort, maglalakas loob ka pa rin naman magbigay ng affection. So, yun na nga. Valentine's Day. So, saka na yung mga ibang holidays. So, marami pa. Holy Week, Christmas, Thanksgiving Day, ano pa ba? Yung mga Heroes Day, ayan. Ayaw din ni Lord yun. Kasi most of the heroes are in hell. Saka ko nakwento yung mga patotoo nung mga narinig ko. See you next time. God bless.